Magandang araw! Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRCA. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pagtupad sa mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Week 4, fourth quarter. Ang lilinanging pagpapahalaga, values to be developed, pakikiisa, cooperation. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pakikiisa sa pamamagitan ng pagkukusang maging bahagi ng mga gawain ng relihiyon o paniniwalang kinabibilangan. Naiisa-isa ang mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Nakapagpapatibay na ang pagtupad sa mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala ay mapagkukunan ng inspirasyon, pag-asa, at karunungan sa pamumuhay sa bayan. Nakikibahagi sa pagtupad sa mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Narito naman ang paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng ating aralin. Ebanghelisasyon, ang pangangaral ng buhay ni Hesukristo. Gampanin, anumang bagay na dapat gawin o tungkulin dapat maisagawa. Karma, isang paniniwala na ang kabuuang kilos ng isang tao sa nakalipas na panahon ay kayang maimpluwensyahan ang kanyang pag-iral sa hinaharap. Relihiyon, kalipunan ng mga sistemang paniniwala, mga sistemang kultura at pananaw sa daigdig na nag-uugnay ng sangkatauhan sa espiritualidad at minsan ay sa moralidad. Pakikiisa, ang kalagayan ng pagkakaroon ng iisang layunin, pagtutulungan at pagkakabuklod-buklod ng mga individual o grupo upang makamit ang pangkaraniwang mithiin. Narito ang mga gampanin ng kinabibilangang relihiyon o paniniwala. Napag-aralan mo mula sa ika-4 na aralin sa nakaraang markahan ang iba't ibang relihiyon sa Pilipinas at kung paano sa pamamagitan nito ay nagkakaroon ng ugnayan ang bawat tao sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala. Ano nga ba ang mahalagang papel ng relihiyon sa buhay ng tao? Napaisip ka ba? Ang relihiyon ay nagbibigay inspirasyon sa maraming nananalig na maglingkod sa iba, na naging malaking kapakinabangan sa kabuuan sa mga komunidad at bansa. Ang relihiyon ay nagpapatatag sa kalagayan ng lipunan. Merong mahalagang gampanin ang relihiyon sa buhay ng tao at sa buong mundo. Isa sa mga mahalagang bahagi ng relihiyon ay ang pagtuturo ng moralidad at etika. Ito ang nagbibigay ng mga pamantayan sa tama at maling asal at tinuturo sa mga tao ang kahalagahan ng pagiging mabuti at makatarungan. Ang mga aral na ito ay nagbibigay hinuha sa mga tao sa mga hakbang na dapat nilang tahakin sa kanilang buhay. Ang relihiyon ay nagtuturo ng pagmamahal sa kapwa, katarungan at pagkalinga sa mga nangangailangan. Sa panahon ng pagsubok at kagipitan, ang relihiyon ay nagbibigay kalakasan at pag-asa sa mga tao. Ang relihiyon ay nagdadala rin ng mga tao sa iisang komunidad ng mga mananampalataya. Ito ay nagpapalakas ng ugnayan at solidaridad sa pamamagitan ng mga miyembro ng isang relihiyosong grupo. Ang komunidad na ito ay nag-aambag sa pagpapalaganap ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal sa kapwa. Ano ang mahalagang gampanin ng relihiyong kinabibilangan? Una,
Kristiyanong relihiyon. Ang pangunahing paniniwalang Kristiyano ay nasa pamamagitan ng paniniwala at pagtanggap sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mga makasalanang tao ay maaaring makipagkasundo sa Diyos at sa gayon ay inaalok ang kaligtasan at ang pangako ng buhay na walang hanggan. Bagamat maraming relihiyon ang nabuo katulad ng Katolikong Simbahan, Iglesia ni Cristo, at Aglipayan Church sa ilalim ng Kristyanismo, iisang katotohanan lamang ang ipinangangaral. Ito ay tungkol sa buhay at turo ni Hesukristo. Ang ebanghelisasyon o ang pangangaral ng buhay ni Hesukristo ay ang pangangaral ng buhay ni Hesukristo ay isang misyon para sa mga Kristiyano. Ang pagpapakalat ng kanyang turo na mag-aakay sa tao sa kabanalan. Ang pinakamabisang pangangaral ng buhay ni Jesus ay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito. Sundin hindi lamang sa salita, kundi sa gawa ang mga natututuhan mula sa aral at buhay ni Kristo. Ang kagandahang loob na ipinapakita mo sa iyong kapwa ay magsisilbing inspirasyon upang sila rin ay makipagbahagi ng buhay at salita ni Kristo sa pamamagitan ng dalisay na paglingkod at pagmamahal. Relihiyong Islam. Ang mga tungkulin ng isang Muslim ay ayon sa pagkakalarawan sa 5 haligi ng Islam. Shahada, paniniwala. Isang pagpapahayag ng paniniwala ng mga Muslim ang shahada. Ayon dito, walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ay kanyang propeta. Inuulit ito ng karamihan sa mga Muslim ng kahit isang beses sa isang araw. Salat, panalangin. Ito ay ang 5 beses na pagdarasal ng mga Muslim kada araw tuwing umaga bago sumikat ang araw, sa tanghali, sa gitnang hapon, pagkalubog ng araw at bago matulog. Ginagawa ito habang nakaharap sa Mecca, ang lugar na pinanganakan ng propetang si Muhammad. Zakat, alay. Ito ay obligasyon ng mga Muslim ng pagbibigay ng sakawang gawa. Isang buwis na pagkawang gawa sa katumbas na 2.5% ng sweldo ng isang Muslim. Shan, ayuno. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pinaniniwalaang ito ang buwan kung kailan natanggap ni Muhammad ang unang pahayag ng Quran mula kay Allah. Ito ay isang panahon ng pagninilay at pagsasaulo ng pananampalataya. Hajj, paglalakbay o pilgrimage sa banal na Mecca. Ito ay isang pangmatagalang paglalakbay at ritual na naglalayon ng pagkakaisa sa komunidad ng mga Muslim at pagtanggap sa mga banal na gawain sa Islam. Relihiyong Budismo. Nakatuon ang Budismo sa mga aral ni Siddhartha, Gautama o ang Buddha, isang dakilang mangangaral. Ang Buddha ay nangangahulugan ng isang naliwanagan sa Sanskrit at Pali. Siya ay kinikilala ng mga Budista na isang naliwanagan na nagbahagi ng kanyang mga kabatiran upang tumulong sa mga kamalayang nilalang na wakasan ang pagdurusa, dukha sa pamamagitan ng pagtatanggal sa kamangmangan. Ang kamamangan naman ay masusugpo sa pamamagitan ng pag-unawa at pagkita sa nakasalalay na pinagmulan at pag-aalis ng pagnanasa tungo sa pagkamit sa pinakamataas na kaligayahan na nirvana. Ang Budismo ay naglalayong magbigay ng landas patungo sa personal na kapayapaan at kalayaan mula sa pagdurusa sa pamamagitan ng pag-unawa at pagiging mabuti sa kapwa. Ang relihiyong Hinduismo. Ang Hinduismo ay kinabibilangan ng isang malawak na spektrum ng mga batas at preskripsyong mga pang-araw-araw na moralidad.
Batay sa karma, dharma at iba pang mga norm ng lipunan, ang Hinduismo ay isang konglomerasyon o kalipunan ng iba't ibang klase ng tao ng natatanging mga pananaw na intelektual o pilosopikal sa halip na isang hindi mababagong karaniwang hanay ng mga paniniwala. Naniniwala ang mga Hindu sa reincarnation na ang isang individual ay muling isisilang at mabubuhay sa ibang katauhan o anyo. Ang kanyang bagong kaanyuhan ay nakabatay sa kanyang mga naging aksyon mula sa kanyang nakaraang buhay. Kung siya ay naging mabuti sa nakaraang buhay, magiging kaaya-aya rin ang katauhan niya sa susunod na buhay. Ngunit kung naging masama ang kanyang kilos, asahan na hindi magiging maayos ang kanyang kaanyuan sa hinaharap. Ito ang idea ng karma. Ang karma ay isang paniniwala na ang kabuuang kilos ng isang tao sa nakalipas na panahon ay kanyang maimpluwensyahan ang kanyang pag-iral sa hinaharap. Kung kaya't isang seryosong gampanin sa mga Hindu ang pamumuhay ng malinis, may kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Maraming tao ang nakapagbigay ng inspirasyon sa ating lahat dahil sa kanilang ipinakitang pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa. Ang iba ay nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng iba. Sila ay buong pusong naglingkod, hindi para sa kasikatan at material na benepisyo, kundi kusang loob na pagbibigay ng kanilang sarili na nagdulot ng inspirasyon at pag-asa sa bayan hanggang ngayon. Hindi ba ito ay patunay ng pagtupad sa gampaning nagsimula sa aral na natutunan sa relihiyong kinabibilangan? Pag-usapan natin ang ilan sa mga taong naging matapat sa kanilang paniniwala at tumupad ng kanilang gampanin para sa kabutihan ng mas nakararami. Pagtupad sa mga gampanin ng may pagkukusa na nagdudulot ng inspirasyon, pag-asa at katarungan sa pamumuhay sa bayan. Si Mohandas Karamchand Gandhi ay isang pangunahing politikal at espiritual na pinuno sa India at ng kilusang pagpapalaya sa India. Binigyan niya ng pag-asa ang tao na makakamit ng kalayaan sa mapayapang paraan. Siya ang tagapanguna at tagapagpaganap ng Satyagraha, ang pagpipigil sa kalupitan sa pamamagitan ng malawakang sibil na hindi pagsunod na malakas na nakatatag sa ahimsa, na nagdudulot sa pagiging malaya ng India at nagbigay diwa sa mga kilusan para sa mga karapatang sibil at kalayaan sa buong mundo. Kadalasang kilala si Gandhi at ginagalang sa India at sa buong mundo. Bilang Mahatma Gandhi, mula sa Sanskrit Mahatma, dakilang nilalang at bilang Bapu, sa maraming mga wikang Indian ama, siya ay opisyal na pinarangalan sa India bilang ang ama ng bansa. Ang kanyang kapakanan sa Oktubre 2 ay itinalaga bilang Gandhi Jayanti, isang pambansang araw at ang araw ng kawalan ng karahasan sa buong mundo. Narito ang ilang iniwang salita ni Gandhi na nagbigay inspirasyon sa maraming tao. Ang pinakamahusay na paraan upang mahanap ang iyong sarili ay ang mawala ang iyong sarili sa paglilingkod sa iba. Ikaw dapat ang pagbabagong nais mong makita sa mundo. Ang galit at hindi pagpaparaan ay ang mga kaaway ng tamang pag-unawa. Ang lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kapasidad. Ito ay nagmumula sa isang hindi matitinag na kalooban.
Ang isang tao ay produkto lamang ng kanyang mga iniisip at kung ano ang iniisip niyang magiging siya. Mother Teresa, ipinanganak siya bilang Agnes Gonje Bojaju sa Skopje, Albania. Iniwanan niya ang kanyang kinarororoonang kumbento upang tulungan ang mga maralita. Habang nasa Kolkata, nakasuot siya ng sari at nakatapak sa pinakamahihirap na pook. Noong 1948, pinahintulutan siya ng simbahang Katoliko na magtatag ng isang bagong samahan ng mga madre, ang mga misyonera ng Kawanggawa. Sa loob ng 30 taon, mga kasama ng kanyang mga madre, nakapagsagip si Mother Teresa ng mga sanggol mula sa mga basurahan, nag-alaga ng mga ketongin at nag-alaga ng mga may karamdaman at mga malapit ng mamatay. Pinairal niya ang katarungan sa mga mahihirap sa pamamagitan ng pag-aaruga at paglilingkod. Pagsapit ng 1979, nagkaroon ng kanyang samahan ng 200 na mga sangay sa buong mundo. Nag-iwan din si Mother Teresa ng mga inspirational quotes na hindi makakalimutan. Hindi lahat sa atin ay nakakagawa ng magagandang bagay, ngunit magagawa natin ang maliit na bagay ng may malaking pagmamahal. Natatakot kami sa hinaharap dahil nagsasayang kami ngayon. Nagsasayang kami ngayon. Ang hilakbot na kahirapan ay ang kalungkutan at ang pakiramdam ng hindi minamahal. Wala na ang kahapon, hindi pa dumating ang bukas. Ngayon lang tayo meron, tayo na't magsimula. Narito ang mga references para sa aralin na ito. Sana may nakatutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam!